Sa gitna ng kaliwat ka ng issue ng korupsyon sa Pilipinas, may good news pa rin para sa ating bansa. Wagi bilang Miss Grand International 2025 ang ating pambato na si Miss Emma Tiglao. Back-to-back queen talaga dahil naipasa na ni Christine Julian CJ Opiasa, Kapwa Pinay at reigning title holder ang kanyang corona kay Emma na ginanap sa MGI Hall sa Bangkok nitong October 18 lang. Tinalo ni Emma ang 76 na iba pang kandidata para sa Golden Crown ng Miss Grand International na ngayong taon ay nagtala ng pinakamaraming kalahok sa 13 taong kasaysayan ng pageant. O, diba? Talbog! Kala ko may kasunod. Eto na ako. Alam mo, nung una pa lang napanood ko siya, para sa baklita, ang galing rabang pa siya. Emma, tignan! Philippines! Hindi naman nakata. Gumano siya. Emma Mary Tiglao. Philippines! Gumanon. Grand Philippines. Tapos ang kilikili, puti-puti. Correct. Parang natatakot pakita yung puti yung kilikili. Alam mo, parang siyang parang si Catriona prepared. Pagpunta pa lang niya sa Bangkok, napapansin na siya, di ba? Palagi siyang ang OOTD niya, ang ganda-ganda, talagang pinaganda niya ng ating kababayan na si Emma Tiglao. Correct, kasi kapag pumunta ka sa isang laban, dapat kumbaga, kompleto ka, puno ka ng bala, na yung bala niya, boom! Pinagbabal niya yung 76 na kandidat, tinali niya, di ba? Baka yung iba, akala niya, pinagbabal. Tatalunin ko kayo parang gano'n, parang gano'n, pinagbabal niya ng kanyang talent at saka ng witty, kompleto, at ang kanyang sexing katawan, at pumipitik-pitik siya. Correct. Anyway, first time na nangyari sa Miss Grand International na magkaroon ng back-to-back win. Yes. At ito ay nangyari dahil kay Emma Tiglao at kay CJ Opiasa na parehong kababayan natin, di ba? Yes, kapangpangan din sila, kagaya mo, di ba? Si CJ hindi kapangpangan. Hindi, si Emma kagaya mo kako si Emma Tiglao. Sinabi ko pa si CJ Opiasa. Si Emma Tiglao ang kapangpangan. Pero nakakatawa, di ba? Yung, at saka ang maganda doon, yung nangyayari ngayon sa ating bansa, di ba? Yung corruption, yung typhoon, yung earthquake, naisabi niya, di ba? Ang galing-galing niya mag-isip. Yung sa final question naman. About scammer. About scammers. Kasi may mga sinasabi ng iba na deserving daw si Spain, deserving daw si Ghana. Pero kung babalikan po ninyo yung mga sinagot nila, si Miss Thailand lang po at saka si Miss Philippines ang sumagot na anong gagawin sa mga scammers, diba? Sila lang ang malinaw na sagot. Si Emma dapat makulong. Okay. Si naman, death penalty. Sabi ni Miss Thailand. Diyos ko, parang, eto si Miss Thailand, parang kasi, di ba, Asian country yan. Naririnig niya dito yung mga natin kababayan, dapat makulong, death penalty. Narinig niya si Vice Ganda. Sabi niya, yung Thai, kasi alam mo nakakatuwa lang sa mga Thai, talagang kahit sila bumoboto, gusto nila, ang bet nila si Emma Tiglao. Correct! Nakikita ko yung mga reaction nila. Kino-close up sila, di ba? At grabe talaga ang bayanihan ng mga Pilipino dahil pumasok si Emma agad sa top 20 dahil sa pinakamaraming boto sa Instagram account, sa Facebook account at saka sa account mismo ng founder na si Nawat, di ba? Kaya 1 million plus, ha? Di ba? Alam mo, pagdating sa botohan, ang sisipag natin mga Pinoy, di ba? True! And for the sa atin, ako nga, nakailang boto ko, nagastusan ako. Okay lang kasi proud tayong Pilipino na nanalo na naman tayo, pangalawa na. Eto na, naiyak ako, BFF. Tumugtog na, umiiyak din siya. Iiyak ako kasi sa TikTok ko lang dumadaan. Parang Olympics, no? Bayang magilid. Talagang nakakatasa. Para sasabi mo, I am proud to be a Filipino. I came from islands rippled with sun where days are green. Namin kanta. Tsaka wala na akong maalala. Ay, Pilipino. Ayun, alam ko yan. Di ba kay Kuya Desma? Parang proud ka na naitayo niya yung bandera ng Pilipinas. Ayan, isang pula. Di ba Pilipinas? Yes. Pula. Anyway, again, congratulations Emma Tiglao sa pagkakapanalo mo bilang Miss Grand International 2025. Yes, congrats. Proud na proud kami sa Emma Tiglao. Talbog.